po, France yung ano, kasi sa France sa kami nadaan. Hi everyone! Hello everyone! Welcome to my channel and welcome to Monaco. Nakadikit ako dito kasi andito yung radiator kasi sa nilalamig ako. So, yan, dikit ako dito para okay. So, welcome back. Welcome back to me here in Monaco. Yes, welcome back. Welcome back kasi nga kararating ko lang na galing Pinas. And yun, ito ang aking video ngayon is para discuss ko dito kung ano yung kailangan sa pag-uwi ng Pinas at pagbalik dito. Doon sa Pinas to, kasi sa Pinas lang naman medyo mas mahigpit talaga pagbalik, no? Pagpasok sa atin at pagbalik. Okay. So, yan. Dito kasi medyo hindi naman ganun kahigpit as long as kompleto documents ka. Okay. So, ang hinanap dito sa akin sa France, yes, sa France po, France yung kasi sa France sa kami nadaan, although Monaco yung aking papel, wala kasing airport dito, walang public airport dito ang Monaco, kaya sa France talaga kami nadaan, which is Nice Airport, o Nice, France, airport sa France, which is yung malapit dito sa amin. Okay, so malapit lang yun sa Monaco, from Monaco magbabus lang papunta roon, so I think nasa 45 minutes papunta magbus, and ang pamasahe is 20 euro. Kung mag-taxi naman ang pamasahe, siguro nasa 65 to 75 euro. Pag nag-train, ang pamasahe is nasa 8 to 10 euro lang yung pamasahe. So, maraming choices. Tatlong choices kung paano pumunta doon sa airport ng Nice, France. Okay, so, yun. Sa Nice, France, sa France naman, pagpasok ko doon, mismo doon, ang kailangan lang, syempre, yung iyong ticket. They don't care na yun kung balikan yung ticket mo, basta may ticket ka lang papunta roon, and yung passport mo, and yun lang. And then pagpila mo sa immigration, yun yan, yung passport mo lang, tatakan lang yung passport mo, tanongin lang nila kung sa mag-holiday ka or what, sa ka pupunta, ganito, ganon. And depende rin sa immigration officer kung hahanapin pa yung iyong courtesy-jure, pero yung sa akin is hindi naman nahinanap yung aking courtesy-jure in that time. And so yun lang yung kailangan. And yun na, pagdating na ng Pinas, yun ang kailangan ang travel or arrival card. So, i-register, kailangan mo palang mag-register, mag-fill up noon 24 hours bago ka mag-flight. Pero yun sa akin is, nag-flight ako nung 12. Nag-flight ako ng 12 December is while waiting sa aking flight dyan sa Nice, France, is doon na ako nag-register kasi hindi ko naman alam na kailangan pa pala yun. So, syempre, may isa akong kaibigan na naunang mag-flight sa akin. So, sinabi niya sa akin na, Inday, si Ate Sheila pala yun. Shout out Ate Sheila. Sabi niya, Inday, ito lang yung kailangan, fill upan mo yung, mag-fill up ka ng travel. Yun, so, yun. So, once na fill up mo na yung travel, kailangan mo lang naman fill upan yung form, personal details mo, tapos yung flight details, and then yung trabaho dito. And kung ikaw ay OFW or ikaw ay seafarer, ayan. So, basta sundan mo lang yon, and then anong purpose mo sa Pinas. So, parang yung ating pipil upan doon is parang yung lang yon, yung arrival form na lagi natin pinipilapan noon. Kung ikaw ay mga abroad kagaya ko na lagi nang umuwi sa Pinas, yung binibigay sa atin bago tayo mag-land sa Pinas, binibigyan tayo ng arrival form. Parang ganun lang yon. So, ang pinagkaiba noon is electric lang. So, pagdating doon sa i-scan lang natin yung ating boarding pass, i-scan lang natin yun doon sa and then makikita na nila yun doon. So, depende kung mayroong immigration officer na mag-a-ask sa iyo. Pero on that, hindi ko na-remember. Basta nag-scan lang ako. Yun. And then, pagbalik naman, so, yun. Papunta doon. So, from Nice, France, ticket lang. And then, passport. But to make it sure, kung ihanda mo na rin yung courtesy-jure.
And then pagdating sa Pinas, yun lang, scan lang natin yung ating boarding pass and automatic na kasi yun kasi once na nakapag-register tayo o walang naging problema yung ating pag-register sa ating e-travel is okay na yan, wala nang problema doon. So just in case na may immigration officer na magano sa iyo, ihanda mo rin yung screenshot ng iyong e-travel registration or kaya yung email mo. And then pagbalik, okay, so pagbalik, by the way, sa Mactan International Airport, ako sa Cebu, ano, so pagbalik ko, diretso ako sa aking Turkish, sa Turkish Airline, yung kanilang, ano doon, kung saan counter yung Turkish Airlines doon, so diretso ka na, so, sa pagpa-check-in ng iyong mga bagahe, kailangan na nila, hihingi na nila yung iyong passport and yung iyong carte de séjour or residence permit sa Monaco or France. Ayun, okay. So, syempre, ang i-discuss ko dito is Monaco and France kasi nandito ako sa Monaco. Pero, I think, lahat ng mga abroad na is yun, kailangan naman talaga, especially Europe, hanapin nila yung carte de séjour. Like when I was in Singapore before, ang hinahanap din nila is yung aking passport and then yung working permit sa Singapore. So ganun din yung ngayon sa pag-ano. And then since na residence permit sa Singapore kasi is working permit, so kailangan yun ay OEC. So which is OEC. So dito sa akin, dito sa Monaco is hindi na namin kailangan ng OEC. Hindi namin kailangan ng OEC dahil kami ay residence dito. So kailangan nila ang residence, hanapin nila yung residence permit or residence card. And then titingnan nila ngayon kung ikaw ay kailangan pang magbayad ng travel tax. So yung sa counter ng Turkish Airlines, hindi sila ang makapag-decide noon. So, kailangan mong pumunta, may cashier doon, may counter doon na Chiesa ang nakalagay, T-I-E-Z-A. So, doon ka pupunta. So, i-instruct sa iyo ng airlines mo, ng counter sa cashier, na kung sino yung mag-a-assist sa'yo, sasabihin nila, pumunta ka sa Chiesa, kasi sila ang mag-decide kung need mo pang magbayad ng travel tax. Kasi once na residence permit, residence card, mayroong yung iba hindi na nagbabayad, yung iba ay pinapabayad pa. So like me, so when I went there, yun nga, akala ko hindi na ako magbabayad kasi 2 years ago, Turkish Airlines din yung aking hindi ako nakapagbayad. Pero yun naman nagkaroon kami ng issue dahil hinold nila ako sa gawa ng hindi nila alam yung Monaco. So hinold nila ako up to the last minute na inassist na ako ng Turkish Airlines. O siguro dahil last minute na hindi na nila napansin na kailangan ko palang magbayad ng travel tax on that time. So yun. So and then last year, ang sinakin ko naman is Fly Emirates. So bago ako nag-proceed, talaga nagtanong na ako sa airlines, nag-assist sa akin nun sa Fly Emirates kung kailangan ko bang magbayad ng travel tax. Then, ayun, pinagbayad naman nila ako doon kaagad kasi natakot na ako, baka mamaya ako nang may ma-hold na naman sa immigration. Ma-hold na naman ako pagka wala akong travel tax. And then, ito na nga, ito ngayon, pangatlong uwi ko na kasi. So, ito, 3 year, ito na, pang 3, ko na. So, Turkish Airlines pa din. So, yun, sabi nung yung cashier sa counter na pinilahan ko sa Turkish Airlines na hindi sila makapag-decide kung ako ay so yung Chiesa ang magde-decide kung kailangan ko magbayad ng travel tax. Kaya pumunta ako doon. Ituturo naman nila sa iyo kung saan ka pupunta. So yun nga, so kailangan ko magbayad ng travel tax and then to make it clear, tinanong ko sa kanila bakit ako kailangan magbayad ng travel tax na ang hawak ko naman ay residence card, which is alam naman natin, yung pagkakaalam ko at pagkakaalam namin ng so ayan, naputol saglit. So bilisan na natin ito kasi kinakaayo ko yung nagagawa ko na tapos napupuno yung aking storage. So ayun nga, so tinanong ko to make it clear kung bakit ako kailangang kasi bakit ako kailangang magbayad ng travel tax dahil ang ko naman is residence card naman. Residence card ang aking hindi naman working permit. So yun, pinaliwanag naman nila sa akin dahil yung aking documents nga is 1 year, nagre-renew pa ako ng every 1 year. So, nag-expire siya every 1 year.
So yun, kaya kailangan ko pang magbayad. So yung mga hindi na nagbabayad is yung 10 years. So hindi ko alam yung 3 years kasi after dito kasi sa Monaco dapat tatlong renew ka ng tigwa 1 year, and then after pangatlong renew after ng dalawang renew, pangatlong renew mo is 3 years na. So I'm not sure kung may bayad na yung 3 years, kung magbabayad pa ulit ng travel tax. So malalaman ko na naman yan by next year. So yun, kasi nga gawa ng pangatlong uwi ko na. So nung unang uwi ko is hindi ako nakapagbayad kasi nagkaroon ng so last minute nga. So nakaligtaan siguro nila. Yung pangalawang uwi ko is nagbayad ako. Ang sinakyan ko naman noon is Fly Emirates. Kaya nito ngayon, pangatlong uwi ko is Turkish Airlines. So next week ko hindi ako magbabayad kasi nga 2 years ago Turkish Airlines, hindi rin ako nakapagbayad noon ng travel tax. So yun na nakapagbayad ako, and tinanong ko naman kung bakit kailangan ko magbayad. So pinaliwanag naman nila sa akin ng maayos. So naintindihan ko naman. So yun lang yun. Yun lang yun. Yun pala. So yun, kailangan natin magbayad ng travel tax. Hindi na natin kailangan ng OEC. And then, yun, kailangan pa rin pala natin, yun, muntik naman na nakalimutan, dahil nakalimutan ko rin, kailangan natin mag-fill up ulit, mag-registered ulit ng travel tax going out sa Pilipinas. Kung yung pag-uwi natin, yun naman is arrival, pagpasok ng Pinas. So, paglabas ng Pinas, kailangan natin ng travel ulit. So, kailangan natin mag-fill up noon, mag-register ulit online. So yun, which is nakalimutan ko yun, hindi sa nakalimutan, hindi ko talaga alam. So nung nasa immigration na ako, immigration sa Pinas, sa Mactan International Airport, palabas na ng bansa natin, is yun, kinuha yung aking passport, yung aking yung binayaran ng travel tax, and yung kopya ng travel tax, and then yung tinanong ako kung mayroon na akong travel, kung mayroon na akong nag-fill up ako, kung nakapag-register ako. Sabi ko wala, hindi po. So yun, pinaalagpas na naman niya, pinaano naman niya ako, pero sabi niya kailangan mo mag-fill up yan ngayon kasi yun, sabi ko now na po, kailangan ba ito bago pa? Sabi niya, actually now mismo, bago pagpila mo na immigration, dapat yun yung ipipresent mo sa akin. Pero baka ikaw ay malate na, kaya palalagpasin kita. Pero kailangan mo mag-fill up agad ngayon na. So yun. So, yun, huwag nyo akong gayahin. So, fill up muna kayo bago kayo pumila, bago kayo, pag nasa airport na kayo, or 24 hours bago ang flight nyo is mag-fill up na kayo. So, huwag nyo akong gayahin. Ako, laging last minute. Pag uwi ko, while waiting sa aking flight, doon na ako nag-fill up. Pero okay lang yun dahil ang travel naman from Pinas to is matagal-tagal, ilang oras din naman. So, at least, kasi sa immigration pa naman sa Pinas, kailangan yun. So, yung nung pagbalik ko, which is not advisable talaga, kasi nga, pagpila mo ng immigration, dapat meron ka na nung i-present sa kanila. So, ayan guys, sana malinaw itong aking, sa mga kababayan nating gustong umuwi, at mga bago pa lang uuwi, baka kayo ay nagda-doubt kung ano ang kailangan, or nagtatanong kung ano ang kailangan natin pag uwi ng Pinas, ano ang hinahanap sa atin, at pagbalik ng Pinas. Paglabas ng Pinas, pagpasok ng Pinas, and paglabas ng Pinas. So, yun lamang po. Maraming salamat sa inyong pagsuporta at pagbisita sa aking YouTube channel. Sana malinaw naman itong aking video, At hanggang dito na lang, at mapupuno na naman yung aking storage. By the way, salamat sa mga sumuporta sa akin, sa mga nagko-comment dyan na hindi ko pa nasagot. Magla-live ako para masagot ko yung mga katanungan nyo. And kahit walang manonood sa akin sa live, basta, at least kasi pag nag-live ako, dire-diretso yun. Kaysa ganitong naggagawa ako ng video, tapos i-edit ko pa, tapos mapuputol pa pag napupuno yung video. So, ang gagawin ko is mag-live ako, babasahin ko isa-isa yung mga tanong, and yun sasagutin ko na rin. So, nasa sa inyo na yun kung panoorin nyo after ko mag-live. Basta kahit walang manonood sa live ko, magla-live ako para dire-diretso yung aking, paggawa ng
question and answer vlog. Kasi pag gagawa ako ng isang content question and answer vlog is isang question lang yung aking nagagawa talaga and then isang sagot lang. Okay, so hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa inyong pagbisita at pagsuporta sa aking YouTube channel. Sa muli ako nga pala si Hana Lisa Vlogs, the Bisdak ang Bisayang Dako, na dating OFW vlogger sa bansang Singapore na pinalit mapadpad sa bansang Monaco. Bye! See you in my next vlog!